Hello, good morning mga kalugaw. For today's video, flex ko lang yung sobrang happy ako, walang pagsidlan ng kaligayahan ng aking puso. Finally, may anak na akong magagraduate ng college. Eto kami ngayon, kasama niya kaming buong pamilya niya para sa pictorial niya, para sa graduation niya. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa buong may kapal kasi ginabayan niya kami para masusuportahan o matustusan ang pag-aaral ng aming mga anak. Bilang magulang, mahirap po ang magpaaral ng dalawang college, lalo na po sa panahon ngayon, minsan kinakapos. Pero dahil sa awa ng Diyos, nakayanan po namin ang lahat. Lahat ng magulang nangarap para sa kanilang mga anak, para mabigyan ng magandang bukas. Ang sarap sa pakiramdam na makikita mo ang anak mo na unti-unti niyang matutupad ang kanyang mga pangarap. Tatandaan ko pa noong magsisimula siya ng grade 11. 2 weeks pa lang siya nag-aaral. Sabi niya, "Ma, ayoko na, mahirap." Pero sabi ko sa kanya, "Nak, konting kembot na lang, matatapos ka na." Natawa pa nga siya eh. Sabi niya sa akin, "Konting kembot? 2 weeks pa lang ako nag-aaral, matatapos na ako." Sabi ko pa nga sa kanya, "O sige, kung nahihirapan ka talaga, kahit tapusin mo lang yung grade 12 mo para kahit papano makahanap ka ng maayos na trabaho." Pero nagulat ako, nung tapos na ng grade 12, gusto daw niyang mag-aral ng college. Sabi ko, "Sige, mag-aral ka na hanggat kaya pa namin mapag-aral ka." Kasi pag dumating na yung punto na hindi namin kaya kahit gusto mo pa mag-aral, baka hindi na namin kakayanin pag-aralin ka. Kaya eto ngayon, magtatapos siya na siya ng kolehiyo. At ang maganda pa, hindi pa siya nakakapagtapos ng college, may opportunity nang dumating sa kanya. May nag-alok ng trabaho na related sa kanyang kursong tinapos. Kaya labis-labis ang pasasalamat namin kay Lord kasi hindi na siya mahihirapan maghanap pa ng trabaho. Sabi niya pa nga sa akin, "Ma, dahil may trabaho na ako, tutulong ako sa pag-aaral ng aking mga kapatid. Ako nang bahalang magbibigay ng allowance kay Joy at kay Bunso para hindi ka na mahirapan." Bilang magulang, sobrang saya at laking tuwa nun para sa isang ina na yung anak niyang kusang magsasabi sa kanya. Kaya walang pagsidlan ng puso ko. Ang sobrang saya. Parang siksik-lilik na nag-uumapaw. Ang saya na nararamdaman ko. Kasi bilang magulang, pakaswerte magkaroon ng mababait na mga anak. Kaya sila yung inspirasyon namin para lalong magsumikap kahit mahirap na gumising na madaling araw para magluto ng aming panindang lugaw. Ayun pa lang sa mga customer namin, lalo na yung mga regular customer namin. Maraming salamat po sa inyo sa pagtangkilik ng aming negosyo. Kundi dahil po sa inyo, hindi po namin matutupad ang mga pangarap namin para sa mga anak namin. Kaya mga kalugaw, maraming salamat po mga kalugaw. Ang pogi talaga ng anak ko. San ka pa? Tall, dark, and handsome. Sa ilong pa lang, naku. Tangos ng ilong. Sabi nga, ilong pa lang, ulam na. Kahawig siya ng tatay ko, si Tatay Romeng. Pangarap talaga niya magsundalo. Kaya lang sabi ko sa kanya, huwag na. Kasi baka hindi ka abutin ng 20, mabaril ka, mapatay ka, sayang yung kagapuhan mo. Kaya hindi niya pinagpatuloy yung sundalo niya. Ang ginawa niya, nung pictorial niya, yung creative niya lang, yun yung sinuot niya yung pang-army. Ayan yung kaibigan niya. Ayan yung family picture namin. Isa-isa, pinipicturean kami para may remembrance kami lahat. Ang hiling ko lang sa buong may kapal, nagabayan pa kami uli para mapagtapos pa yung dalawa kong anak, yung prinsesa ko at saka yung bunso ko, para maabot din nila ang kanilang pangarap sa buhay. Kasi lahat ng magulang nangangarap para sa mga anak. Kaya nga kami nagsusumikap para sa kanila, para sa kinabukasan nila at mabigyan ng magandang buhay. Ang hirap pala mag-voice over, no? Mauubusan ka ng kwento. Mauubusan ka ng sasabihin. First time ko mag-voice over ng ganito katagal. Ayan yung kaibigan niya, si Gio. Nung nag-lockdown, dito sa amin na lockdown, dito siya tumira sa amin. Kaya yung parang turing namin dyan, parang anak na rin. Kaya kasama namin siya sa family feature namin.
sinamahan niya kami. Ayan yung prinsesa namin, pangarap niya maging abogado. Kaya lang, hindi kaya nag-iba siya ng course. Sabi ko sa kanya, pag natapos na lang siya, doon na lang pagpatuloy yung pagiging abogado niya. Yung bunso namin, hindi pa daw niya alam kung anong kukunin niya pag nag-college siya. Kailangan pa namin lalong magsumikap at gumising ng mas maaga para sa bunso namin kasi malaylayo pa yung lalakbayin niya kasi grade 10 pa lang siya. Ayan yung nanay, feel na feel niya yung sobrang saya niya dahil may anak siyang napagpatapos sa kanyang pag-aaral. Kasi akala ko dati, hindi ko kayang makapagpaaral ng college ng anak. Pero mali pala ako ng akala. Kasi walang magulang gagawin ng lahat para sa kanyang mga anak. O paano mga kalugaw, salamat po sa inyong lahat.